Nigalagari siya sa mga kahoy na istaka. Nakita ang paglabas ng mga gwardya ng kulungan. Pagkatapos ay pinasok niya ito sa siwang ng pinto at ginamit ang kanyang lakas. Binuksan ang pinto ng selda. At saka siya nagmamadaling pumasok. Natakot ang babaeng preso sa loob. Nang umalingaw-ngaw ang isang pamilyar na boses. Tumalon ang dalaga at nakilala ang nobyo. Paano ka narito? Ngunit hindi ito ang oras para makipag-chat. Pero pareho kayong dapat umalis dito. Nakahanap si Jessie ng isang piraso ng lubid. At ibuhos ang lahat ng langis ng lampara sa itaas. Nagpalit ng damit na gangster ang dalawa at nakayuko sa pintuan habang naghihintay ng pagkakataon. Ang mga bakal na tubo ng tubig ay pinainit. Ang init mula sa tubo ng tubig ay nagpasingaw sa malaking tao. Nang makitang dumating na ang pagkakataon, nakatakas ang dalawa sa kulungan. At tumakbo patungo sa kakahuyan. Ngunit ang ingay ang nakakuha ng atensyon nila. Nagtipon ang buong grupo ng mga tulisan sa pagtugis. Ngunit parehong tumakbo sa bingit. Nakitang papalapit ang mga tulisan. Pagkatapos ay itinali ni Jessie ang lubid sa bato. Inihagis niya ang natitirang lubid at itinali ito sa isang silong. Itinali niya ito sa katawan ng kasintahan at bumaba sa ilalim ng bangin. Pero dahil masyadong mabagal maglakad ang girlfriend niya, kaya dumating ang mga magnanakaw at nagsimulang barilin. Habang hindi pinapansin ng mga tulisan ay palihim niyang kinain ang kanilang pagkain. Sila ay ganap na absent-minded. Pagkatapos ay nagmamasid siya at sumilip sa selda ng kanyang kasintahan. Nagpalit ng uniforme ang dalawa at tumakas sa kagubatan. Natuklasan ito ng isang tulisan at naglunsad ng pagtugis. Nakita kong hahabulin nila ako. Kaya itinali ni Jessie ang lubid sa bato at tumalon pababa. Nang iwagayway na niya ang lubid sa ibaba. Pagkatapos ay nagsimulang barilin ng mga gangster ang dalawang tao. Agad nilang sinundan ang lubid. Pero pinlano na niya ito. Sinindihan niya ng apoy ang dulo ng lubid. At ang apoy ay kumalat pa itaas. Nakikita ang apoy na malapit ng masunog hanggang sa puwet. Kaya umakyat siya upang iligtas ang kanyang buhay at ang matambok na pitch. Sumagwa ng dalawang tao sa isang bangka sa tabi ng ilog upang makatakas. Nang mapababa ang mga tulisan ay mabilis na nakarating ang dalawa sa pampang. Sa kabila ng panganib, nailigtas ni Jessie ang kanyang kasintahan. Ngunit nang bumalik sila sa kanilang tinubuang bayan, mas maraming masamang balita ang kanilang narinig. Dahil walang ulan sa buong taon, ang mga tao ay dumaranas ng tagtuyot. Ang mga taga-nayon ay maaari lamang magbukas ng kanal at magpalabas ng tubig. Ngunit mayroong maraming langgam. Ang malaking bilang ay nagpatakot sa mga tao. Ano man ang kanilang gamitin, hindi nila ito mapipigilan. At sumugod si Jessie para suportahan ang lahat. Natuklasan niya ang isang batang babae na nakaipit sa ilalim ng bangka. Dapat magmadali siyang tulungan siya. Nagsimula siyang mag-brainstorming. At nang makita niya ang lubid, nagkaroon siya ng ideya. Gumamit siya ng isa pang kahoy na patpat para igulong ang spiral. At dahan-dahang itinaas ang bangka, habang nililigtas ng dalawa ang dalaga. Pagkatapos ay nag-iisa ang mga kasamahan sa isang mataas na dalasnis. Sinimulan niyang kunin ang kamera para kumuha ng litrato, para sa pagtuklas ng pugad ng langgam. Pero nang matapos ang shooting ko at gusto ko nang umalis. Tapos nadulas ulit siya at gumulong pababa. Inatake siya ng mga langgam kaya napasigaw siya sa sakit. Naakit ng sigaw si Jessie, kaya pumunta siya doon para tingnan. Dahil dito, natakot siya sa eksenang nasa harapan niya. Natuklasan ng lalaki ang mga langgam kaya kumuha siya ng litrato. Ngunit binayaran niya ang kanyang buhay. Dahil sa ilalim mismo ng kanyang mga paa ay isang hukbo ng mga langgam. At ang mga nilalang na ito ang mga salarin na nagpapahirap sa buong nayon. Upang isave ang field, ang buong baryo ay naglabas ng tubig upang maibalik ang buhay sa lahat. Ngunit ang hukbo ng tectonics ay bumuo ng isang hindi madaanang pader. Upang mailigtas ang kanilang buhay, dinala nila ang kanilang mga kamag-anak upang manirahan sa ibang lugar. Gusto ng lalaki na kunan ng litrato ang higanteng kolonya ng langgam na ito. Pero nadulas siya. Pagkadulas, dumiretso siya sa burol ng langgam. Nang dumating ang dalawang kasamahan. Tapos ang naiwan na lang niya ay ang sombrero. Hindi matanggap ni Jessie ang katotohanan. Determinado siyang alisin ang lahat ng langgam. Kumuha siya ng diagram ng nayon upang pag-aralan. Naghanda siya ng isang bar-ice na mga kemikal para gawing flamethrower. Isang digmaan ang sumiklab sa mga langgam. Ngunit pagkatapos ng isang yugto ng labanan, iilan lamang ang nawasak. Sa puntong ito ay wala na ang gasolina. Pero ayaw aminin ni Jessie ang pagkatalo. Nakipaglaban siya hanggang kamatayan sa mga langgam na ito. Nakolekta niya ang ilang sangkap sa kalikasan. Pagkatapos ay magdagdag ng ilang mga sangkap. Idinagdag niya ang lahat ng sangkap at niluto. Matapos ang mahabang oras ng pagluluto sa kalan, sa wakas ay nakuha ang paputok na timpla. Nagsuot siya ng pamprotektang damit at pagkatapos ay isinagawa ang plano. Dumadagundong ang mga langgam sa kanyang suit, ngunit tumakbo pa rin siya sa imburnal. Gusto niyang gumamit ng tubig para hugasan ang mga langgam. Ngunit nang i-activate ang detonator ng bomba, inatake ng mga langgam ang kanyang katawan. Kaya hinubad niya ang suot niyang pamprotekta at tumakbo. Kaagad pagkatapos ng isang malaking pagsabog, nagsimulang umapaw ang tubig. Malaki ang mga langgam. Ang tubig ay umagos na parang black tide.
Tumagos ang tubig sa mga bukirin at nilubog ang buong nayon. Sinusubukang lumangoy ni Jessie sa pampang. Nakita ng mga kasamahan niya ang saya. Pinabati kita sa iyong tagumpay. Natapos na ang pelikula. Dapat ba akong maging masaya o hindi dapat malungkot? Sige, punta ka lang dito ngayon. Sa muling pagkikita, Alem.